iyong santuario. Lord, salamat po sa aming pagising sa umaga. Lord, ang mga kasama po namin na wala pa po dito, naway hipuin mo po sila at gisingin para po makarating sa santuario ito. Lord, sa pagbulay-bulay ng iyong salita, kayo po ang manguna sa aming mga puso't damdamin. In Jesus' name we pray. Amen. Tumayo po tayo. Magandang umaga po sa ating Panginoon. Good morning, good morning. Lord, maraming salamat na sa kabila ng mainit na panahon, sa kabila ng mga naging pagsubok itong linggo, iilan man kami sa oras na ito, we're still waiting for others to come, and maybe others have decided to join us online. Panginoon, itong araw po ay para po sa inyo. Kaya pakinggan niyo po ang aming mga awitin na amin pong itataas sa iyo at sa iyo lamang. Awitin po natin. We want to see Jesus lifted high.
Patuloy po natin siyang awitan. Purihin natin siya sa ating patuloy na pag-aawitan. Pupurihin ka sa awit.
Joy. Samahan niyo po kung ipanalangin natin ang ating bayan, ang ating mga kapatid, ang iglesia. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito ng pag-aalala pa rin sa muli mong pagkabuhay. Nawa ito ang aming buhay na pag-asa. Dahil ikaw ay nabuhay, kami man ay mabubuhay tulad mo. Pagdating ng panahon na kami mamatay. Salamat sa katiyakang yan ng kaligtasan na tinapos mo, ginanap mo para sa amin na di man karapat-dapat ay pinaging dapat mo tumanggap ng sobra-sobrang biyaya mula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapalakas at pagpapagaling nyo kay Eliana Silvestre, ang apo ni Ate Eden, na na-confine ngayon sa Medical City dahil sa fever. Bigyan nyo ng kagalingan ang batang ito hanggang sa makarecover at lumabas sa ospital, makapagpagaling. Salamat sa patuloy ding pagpapalakas ni Nori Villanueva pagkatapos ng isang major operation na tinanggal ang tumor sa kanyang spine. At nakikita namin ang kanyang pagsisikap na gumaling sa iyong biyaya, O Diyos. Pagkaloob mo mga provisions para sa kanya at sa kanyang buong pamilya sa panahon na tinatawid mo sila, Panginoon, sa karanasang ito. Dalangin din namin ang patuloy na kagalingan, recovery ni Alvin Panganiban, dumaan sa shockwave ng mga kidney stones. Patuloy ding recovery at healing para sa kanya. Ganon din si Mother Linda na nakakaranas ng back pain. Ngunit salamat sa kanyang balita sa amin na kahit papaano, Panginoon, ay nababawasan ng pain sa kanyang likuran. Sa mga panahong ito, salamat sa kanyang bagong caregiver, sa patuloy na therapy na pinagdadaanan niya upang lahat ng ito ay mapawi ang sakit sa kanyang katawan. Dalangin namin din ang patuloy na kagalingan ni Fiscal Glo de Guzman sa anumang mga procedures or treatment na pinagdadaanan niya. Ganon din si Ernie Leongson, Panginoon. Matagal niya na rin pinaglalabanan ang karamdamang ito at ngayon merong bagong doktor na kanilang sa kanya ay gumagamot. Bigyan nyo ng karunungan, kahusayan ng doktor na ito upang ihatid ang pagpapagaling mula sa inyo para sa kanya. Salamat din sa patuloy na paglakas at paggaling ni Ate Raquel Lucena, ganoon din si Pastor Harvey sa mga panahon na pinagdadaanan nila ang iba't ibang hamon ng karamdaman. Nakasaksi sila ng kapangyarihan mo, ng himala mo, Panginoon, tulad ng iba na kung paanong pinagagaling mo, Panginoon, ang mga karamdamang ito kahit kaunti, O Diyos, nakakaranas sila ng ginhawa mula sa iyo. Panginoon, salamat po at may dudulog namin sa inyo ang aming mga dinadala, ang aming mga pasanin, ang mga hamon ng buhay na hinaharap namin sa araw-araw, ang mahal na bilihin ng gasolina, ng krudo, at kasabay noon ang pagtaas ng mga bilihin, mga pangunahing bilihin ng mga pagkain, mga gamot, anumang mga pangailangan sa araw-araw. Nawa ay turuan mo kami maging mahusay na gamitin namin sa tamang paggastos ang lahat ng mga resource na ipinagkakaloob mo
upang ang lahat ng ito ay mapagkasya at mailagay sa tamang dapat kalagyan. Ganon din bilang iglesia, kami maging mabuting katiwala ng mga kayamanang ipinagkatiwala mo sa iglesia sa iba't ibang anyo nito, Panginoon, material, relational, ang mga ministries na ipinagtiwala mo sa amin, Panginoon. Patuloy na mapagyaman namin ito. Dalangin namin ang aming mga pinuno, bigyan niyo sila ng karunungang nagmumula sa iyo sa lahat ng kanilang mga pagpapasya, maisantabi ang anumang mga pansariling interes, ambisyon sa buhay, makayanang maglaan ng buong sarili, ng buong lakas, at tanggihan ang anumang mga impluensya ng mga taong gusto lamang makapagsamantala o magamit ang yaman ng bayang ito para sa pansarili. Panagutin po ninyo, Panginoon, ang mga nagnakaw sa kabangyaman ng bayan. Dumating ang panahon na kumanap din sila sa hustisya ninyo at sa hustisya ng bayan. At walang taong makakatakas sa inyong katarungan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mamayaning Diyos at Panginoon ng bayang ito, sapagkat mapalad ang bayang na ikaw ang itinataas tulad ng aming awit. Hindi lamang sa aming awit, kundi sa aming paggawa, paghahanap buhay, sa aming paglilingkod. Wala kaming ambisyon sa buhay, kundi itaas ka at ipakilala ka. Dahil ikaw ang nagsabi, kapag ikaw ay naitaas, Panginoon, ilalapit mo ang mga tao sa iyong harapan. Makikilala ka na Panginoon at tagapagligtas, at kung kami nagmamahalan, nagpapatawaran, nagbibigayan sa isa't isa, makikilala ng mga tao na kami mga disipulo mo. At pararangalan ka nila, papupurihan, magpakailanman. Salamat, O Diyos. Hindi nawa maging mahalaga sa amin ang parangal ng tao, papuri, kung hindi ang papuri at parangal lamang ay sa iyo sa buhay na ito. Patuloy na pagpapala rin sa misyon, ministeryo ng United Methodist Church, sa lahat ng mga ginaganap na mga annual conferences, kasama ng Rizal Philippines Annual Conference sa linggong ito. Italaga mo, Panginoon, ang iyong mga manggagawa sa mga iglesia. Kasangkapanin mo ang aming mga obispo at district superintendent para sa pangunguna at pangangalaga ng kawan ng iglesia. At maging mabuti kaming katiwala at tapat sa lahat ng aming mga ipinangakong ipaglilingkod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, makarinig tayo ng awit mula sa Praise God Choir. Thank you.
Sasagutan ko po na mensahe ito na mga kaloob sa naniniwala. Ang pinagbatayan ko mensahe yung unang Pedro chapter 1 verse 3 and 12 na binasa ni Ate Dory kanina. Yan ang ating gospel o episode reading sa araw na ito. Dito sa pagsisimula ni Pedro ng unang sulat niya sa mga Kristiyanong kumalat na po sa hilaga daw po ng Asia Minor sa maraming lugar. Gawa na rin ng pag-uusig ng persecution sa kanila. Sila po ay kumalat na po. Ngunit ang pinapaalala pa rin sa kanila ni Pedro ay na sila ay pinili. They were chosen ng Diyos na kanyang niligtas. Pinili sila ng Diyos na kanyang mga iniligtas. They were chosen to be saved bilang mga mananampalataya. At meron siyang ilang mga detalye ng buhay na niligtas ng Diyos para sa kanila. Mababasa natin ito pag binasa natin yung bahagi na yun ng 1 Peter chapter 3 verses 12. Pero hayaan yung ilahad ko ito. Pero bilang pag-umpisa dahil sa kanyang habag, because of God's mercy, ay binigyan daw po tayo kasama nila ng bagong buhay sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Living hope. Meron tayong bagong buhay. Meron tayong buhay na pag-asa. Ang bagong buhay at pag-asa kay Kristo ay nagbigay sa atin ng katiyakan na makakamit natin ang kayamanang di nasisira. Walang kapintasan, di kumukupas, ni handa ng Diyos sa langit para sa atin. Kanina sa Sunday School ay ano kaya ang itsura ng mga kwarto, yung mga rooms, no? Yan ang tanong sa amin ng aming teacher. So, maganda yung na-share ni Pastor Arnold Sembrano kanina, no? Wala pa actually nakakita eh. Pero may mga merong mga testimony na nakarating sa kanilang panaginip o sa kanilang temporary state of siguro no life o kamatayan, Pero sa totoo lang, wala pang nakarating. Kung ano man yon, anong itsura nun? Ang alam natin, yun ay higit pa sa nakikita natin o narinig natin. At di kukupas ang inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Sapagkat, sabi ni Pedro, sapagkat kayo'y sumasampalataya, because you believe, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na iahayag sa katapusan ng panahon. So, iahayag pa ang the culmination, the fulfillment, the fruition, yung kaganapan ng pagliligtas ng Diyos sa atin, di pa natin nakikita. Anong itsura ng mga resurrected body? Meron pa kayang CR sa langit? Na pipili tayo kung ano yung gusto natin pasukin. Wala na, alam naman nating lahat. Ang kaligtasan tinanggap natin sa pananampalataya ay may kalakip na pangako na iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang hinihintay natin ang katuparan nito sa katapusan ng panahon. Kailan yun, di natin alam. Siguro yung inawit ng choir ay hold me fast, no? He holds me fast, no? Hinahawakan niya ako, iniingatan niya ako. I think that's a reminder na ang striving hindi lamang sa atin. To remain faithful, hindi lamang sa atin ang pagsisikap, ang lakas, ang energy. God holds us in His hands
Hawak din tayo ng Diyos. He worked out our salvation. Binigay niya ng walang bayad. Ngunit may bahagi tayo sa kaligtasan ito. Alam natin. So, kaya ang hiling ni Pedro sa kanila ay pasalamatan ng Diyos, kanyang habag na nagbigay ng buhay at pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ano ang kanyang binigay sa atin? Number one, binigyan niya tayo ng bagong buhay, new life. Parang ano nga kung sabihin sa mga pag-aaral natin. Of course, nasasabik tayo noong mamatay at mabuhay, no? Pero sa totoo lang, naranasan na nating mabuhay na muli. We've been given new life ng bagong buhay. Ito yung sinasabi ni Pedro, no? Ang bagong buhay ay siguro sa marami, I think this is true to all of us. Ang isang bagong buhay kay Kristo ay naging isang bagong simula. That has become a new beginning. Isang bagong simula para sa atin. Parang clean slate. No? Bago. Siguro para tayong mga mainit na pandesal noon. No? Hot pandesal. Na gusto natin i-share yung nakain natin, natikman natin, na napakasarap na kaloob ng Diyos. Hindi lamang bagong simula, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. A new being. A new creation. Naging bagong nilikha tayo. Dahil sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng bagong direksyon, ng bagong purpose ng buhay. Ng bagong layunin sa buhay na ito. I think all of us, we know this verse na siguro na-commit na natin into our memory, yung 2 Corinthians 5:17. Ano sabi doon? If any man in Christ is a new creation, all things pass away, behold, all things becomes new. Kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo, kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao sa halip na palitan ng bago. Yung itsura hindi nagbago, no? Pero may nagbago. Something is changed within, sa loob. Wala na yung dating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. Ang dating makasalanang pagkatao, the fallen nature ay namatay na. Pero minsan ay may cravings pa rin within us. Naroon pa rin tayo sa katawang lupa na nakikipaglaban doon sa bagong pagkatao natin. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad at nilimot sa pamagitan ni Kristo. Sabi pa ni Pablo, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ganun lang ba yun? Dahil naniwala ka, you stand righteous before God, walang kasalanan. Opo, ganun lamang po yun. That is the gift of new life. Kapag naniwala, nalinis, napatawad, nilimot ang kasalanan, at tayo inaaring matuwid sa harapan ng Diyos. So when God looks at us, every one of us in Christ, ang nakikita niya na sa atin, hindi yung ating kasalanan, kung hindi yung katuwiran na sinuot natin from Christ, mula kay Kristo. Ganoon kadakila yung kanyang habag, yung kanyang mercy and grace para sa atin. Ang bagong direksyon at layunin ng ating buhay na tayo'y nakipag-isa sa kamatayan. We become one in His death and in His resurrection. Kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Sabi sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay
at muling nabuhay para sa kanila. I think that's the new purpose. That's the new direction na meron tayo. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sariling pangarap, ambisyon, o layunin, o plano. Kung hindi, nabubuhay na tayo doon sa ambisyon, pangarap, at gusto ng Diyos sa buhay natin. Just like the prayer of Jesus was in Gethsemane, di ba? Kung maaari, palagpasin po niya sana yung hirap na ito sa akin, pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyo ang mangyayari. Total surrender, sabi nga ng isang kapatid. Fully surrender, total submission. Both in prayer and in life, sa panalangin at sa buhay. Ikalawa, excuse me. Binigyan tayo ng buhay na pag-asa, living hope. Ako naniniwala doon sa mga discussion na kung ano ang ginawa sa atin ng kabuhay. I think it's zero in the reality that we live in hope. Dahil doon, we live in hope, nabubuhay tayo. We are people of hope. Nabubuhay tayo sa buhay na pag-asa. Dahil sa pag-asa natin ay nakasalig sa isang buhay na Panginoon. Kaya siya buhay na pag-asa eh. Nakasalig siya sa isang buhay na Panginoon ng pag-asa. The Lord of Hope. Ang pag-asa sa Kanya ay itinatawid tayo sa buhay na ito hanggang sa buhay na darating. We are crossing over. Sabi nga, tumatawid tayo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Oh, so it's hope. And hope. Pag-asa sa buhay at sa buhay na darating. Sabi nga ni Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa lamang daw po natin ay sa buhay na ito, at hindi sa buhay na darating, tayo daw po ang pinakakawawa. Hindi yun ang pag-asa natin. Sapagkat ang pag-asa natin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Sa makatuwid, ang pag-asa natin ay walang hanggan. Endless. It's an endless hope. Not a hopeless end. In Christ, we have an endless hope. Ang pag-asa natin ay sa mga pangako ng Diyos na di man natin nakikita. Di ba? At di pa rin natin nakikita. Kahit yung iba sa atin siguro na nakakita ng building na makapal daw po ang pader, no? Pupuntahan natin. O yung iba sa atin, mga images ng parang anyong tao. Kaya ko kung paano natin nakita yon in trance or in vision, hindi ko alam. Pero kahit hindi natin nakikita, ay nananalig tayo. Dahil ang nangako ay tapat, totoo. Sabi sa verse 4 ng 1 Peter chapter 1, makakamit natin ang sa kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So, makakamit natin. It's coming. Wala pa sa atin. Pero nagtitiwala tayo, yun ay sa atin na. And that is our hope. Naniniwala tayo mangyayari yon. Lahat ng kayamanan sa mundo ay masisira. Alam natin yon. Lahat ay may kapintasan, ano? Naluluma, kumukupas. Pero ang kayamanan na inihanda ng Diyos para sa atin ay hindi naluluma, hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi nawawala. At walang iba kundi ang kaligtasang ipinangako niya sa atin na kanyang ipinaghanda para sa atin, na mahayag sa pagdating ng panahon. Ito ang ating pag-asa
Muli sinabi ni Pablo sa Romans 8:24-25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Something we do not see but we hope na makikita natin. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Buong tiyaga. With patience. With active patience. No? Hindi yung wala tayong gagawin. That we are active. We are serving. We are praying. We are waiting. We are worshiping. Tayo'y naghihintay. And finally, number 3, binigyan tayo ng pananampalatayang sinusubok ng panahon. That is the reality of our faith, mga kapatid. Walang pananampalatayang hindi sinusubok. Kaya huwag tayo sigurong magtataka kung kahit matanda na tayo sa pananampalataya o matagal na tayong naglilingkod, and still the Lord is testing our faith or allowing tests to come our way. Sabi sa verse 6 and 7, ito'y dapat ninyong ikaganap. Parang nakarinig na ako na isang verse na count it all joy when you go through trials. Na sinabi ni James, inulit ni Peter, ito'y dapat ninyong ikaganap kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Well, iba panahon ng Diyos sa panahon natin, maybe maikli sa Kanya pero sa atin ay mahaba. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Magandang paalala ito, no? Yung pananampalataya daw po natin ay higit na mahalaga kaysa ginto. Siguro sabihin niyo, gusto wala naman akong ginto. Pero ano ba yung pinakamahalaga sa buhay mo? Bukod sa Diyos, baka yun ang nagiging ginto. That has become the goal of your life na hindi mo kayang ipagpalit kahit kanino. Pero sa totoo lang po, ang pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Kung ang gintong nasisira, pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Mananatiling tapat. Kung totoo ang pananampalataya, mananatiling tapat. Paano kung hindi na natiling tapat? We could easily say, hindi totoo ang pananampalataya. Marahil totoo, but along the way, ay bumigay, tumalikod sa pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay pinaparaan sa pagsubok sa maikling panahon sa iba't ibang pagkakataon. In all seasons and circumstances of life, kaya kailangan nating magbantay, manalangin, upang hindi tayo mahulog sa tukso, sabi ni Jesus. Ang panawagan sa atin sa Hebreo chapter 10, 22, 25, lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. Encouraging our faith to be strong. Lalo siguro sa mga panahon tulad ngayon, hindi natin talaga ma-predict ano ang mga mangyayari sa mga panahon. Sabi, ceasefire na raw, pero bakit mayroon pang mga pagbomba? Bakit mayroon pang mga labanan? We're waiting for true ceasefire. Sana wala ng labanan, wala ng digmaan.
Pero pinapalapit tayo ng may matibay na pananampalataya. Lumapit tayo may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso, hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. At yung uli, I think na iba sa atin narinig na natin, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito pala yung kalagayan ng bagong early church, ano? Ang paniniwala nila, malapit na yung day of the Lord, yung kanyang pagbabalik. Pero ilang libong taon na, sa ating panahon, hindi pa nangyari. But we proclaim the same message. Yun pa rin ang mensaheng sinasabi natin, malapit na ang araw ng Panginoon. Bakit? Kasi we wanted everybody to be prepared for the day of the Lord. Gusto natin lahat tayo ay maging handa pagdating ng araw na yon. Kaya ulit-ulitin natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Sa huli, muling pinagtibay ni Pedro ang kanilang pananampalataya. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya pa rin kayo. Iba, no? Iba doon sa pananampalataya ni Tomas, maliban na makita ko, unless I see, maliban na mahawakan ko yung mga kamay, yung butas ng mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, then I will believe. Pero ang pananampalataya pala ng early church, pagkatapos ng pahayag na yun ni Tomas, siguro si Tomas man ay nag-transcend sa ganong pananampalataya, ay kahit hindi nakikita, kahit hindi nahahawakan, nananampalataya, nagmamahal sa Diyos. Kaya dahil doon nag-umapaw sa inyong puso at kagalagang di kayang ilarawan ng salita, unspeakable joy, sapagkat tinatanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Meron na raw po bunga ang ating pananampalataya. At walang iba kundi ang ating kaligtasan. Hindi mo natin kailangan hulaan o siguro doon ako pupunta. Hindi po. Ito po ay katiyakan natin. Ito ay pag-asa natin. Because of the saving grace and mercy of God, dahil sa pananampalataya natin, nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin. At ang katiyakan to po sa mga bagay na hindi natin nakikita. We have not sinned. And yet we believe. Ang kinin natin ang mga pangako ito, mga kapatid, pahalagaan natin, let us value it. Saan man, ano man ang panahon ng buhay natin. Yung iba sinasabi, nasa sunset na raw ng kanilang panahon ng buhay, twilight zone, departure area. Lately, nakakarinig ako ng ganong mga testimony ng mga kapatid natin. Pero iba yung gawa ng Diyos eh. Pagulat na lang ako, biglang lumakas ng kakaibang lakas sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi talaga natin masabi kung ito na yung panahon ng tayo lilisan o departure. But let us claim it. Let us value it. Pagtibayin pa natin, let us affirm it. Let us enrich our faith sa Panginoon, sa paniniwala na nabuhay ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong buhay, new life.
ng isang buhay na pag-asa, a living hope, at ang isang pananampalatayang sinusubok at sana mapatunayang totoo at tapat hanggang wakas. Amen. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay kung may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa biyaya na binigay mo sa amin araw-araw. Salamat din po sa aming mga kaloob na binibigay namin po sa aming mga kagalakan. In Jesus' name we pray. Amen. That's what it is. Lord, hallelujah, hallelujah, give praise to His name. Come, let us praise the living God. Joyfully sing to our Savior. Hallelujah, hallelujah. Give thanks to the risen Lord. Hallelujah, hallelujah. Give praise to His name. Okay, good points. Sa pagkakalibig ng mananako, araw ay dumating, aking Jesus. Magpapagod sa libingan, sa kaaway ay nagtagumpay, nagpaligwas sa yuling ng karimlan, upang pagharita ng mga banal. Nagbangon si Jesus, purihin walang tapos. So,
Jesus, iyong walang hapon. It's just done. A little bit of this one. Very check. It's all hot. See it. It will close off, but actually, Ginoon, salamat doon sa sukat ng pananampalataya na binigay mo sa amin. Kahit yun ay sinlaki lamang ng butil ng mustasa, mayroong napakalaking potensyal na hatid sa aming buhay. Salamat sa biyaya, tabag mo sa aming Diyos. Makilala namin ang iyong buhay, kamatayan at pagkabuhay na magbalik. Para hindi na kami mabuhay sa iyong mag-sarili, kundi mabuhay kami para sa iyo. At maranasan namin ang isang totoong nagbabagong buhay. Ng isang buhay na pag-asa, ng isang pananampalatayang sinusubok at nagtatagumpay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katiyakan ng kaligtasan na tinanggap namin. Ikaw ang aming liwanag at kaligtasan. Sino ang aming katatakutan? Sino ang aming kasisindakan, no, Diyos? Wala. You have made us more than conquerors through Him that loved us. Ginawa mo kaming higit pa sa mga mananagumpay dahil sa Kanya, si Kristo Jesus, na nagmahal, nag-alay ng buhay para sa amin. Salamat. Ginoon, salamat sa mga kaarawan ng buhay ng mga kapatid namin, ni Kirsten Platonero, ni Jameson Sarcon, ni Alvin Panganiban, ni Yvonne De La Cruz, ni Michelle Sebastian, ni Nathan Delim, ni Jesuel Hirailio, ni Roda Hilao. Salamat po sa pagdiriwang ng kaarawan nito. Sa mga panahong tulad nito, in time such as this, Panginoon, nilayon mo kaming mabuhay sa mga panahong tulad nito para may pahayag namin kung gaano kakabuti, katapat, kung anong ginawa ng iyong pagliligtas sa aming mga buhay. Nagdiriwang man kami ng kaarawan o hindi. Salamat sa anibersaryo ng kasal nila Pastor Arnoldo at Lydia Sembrano at sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay ng mag-asawa bilang mga manggagawa sa mahabang panahon. Salamat po sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagtitiwala sa iyo, O Diyos, tumawag sa kanilang magsama sa buhay na ito hanggang kamatayan. Purihin kayo. Tuloy na pagpapala rin sa anumang mga pinagpapasalamat ng mga kapatid na narito, mga mahal sa buhay na nakapiling mula sa malayong lugar o makakapiling sa linggong ito sa kalooban po ninyo ng kanilang pagkikita-kita dahil sa mga karanasan na ipinahintulot mong pinagtatagumpayan nila, O Diyos. Salamat po. Sa kagalingan din po sa mga karamdamang tinamo ng mga kapatid namin, kasapatan ng mga provision sa hirap ng buhay, meron na nagagamit, merong pinaghuhugutan, pinagkukunan ng mga pangailangan mula sa iyo.
hindi nauubos sa kayamanan mo, Panginoon. Bagamat ang mga kayamanan ng mundong ito ay mauubos. Pero ang kayamanan mo hindi mauubos kailanman. Pagpalain niyo ang mga paglilingkod, mga pagtatalaga, paghayo ng mga lingkod po ninyo sa iba't ibang ministry ng iglesia, na kung saan sila ay tinawag mo, in-equip, sinanay, pinalakas, at pinapagtibay sa pananampalataya upang anumang panahon, Panginoon, ay makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ang mga buhay na ito. Salamat po. Hanggang sa huling hininga, ay paglingkod namin sa iyo ang aming mga buhay. Pagpapala, patnubay, nawa ng banal na Espiritu, ang maranasan namin kasama namin sa lahat ng panahon, O Diyos. Hanggang sa ikaw, ang aming Panginoong Jesus ay dumating na muli at kunin kaming makasama niya sa kanyang kinaroroon magpakailangan. Ito ang aming panalangin sa pangalan niya. Amen. Ingay nabi ko sa panananak ko, ikaw na sipayo, aking Jesus. Sa libingan, sa kamay ay nagtagumpay, nagbalik sa langit ng kalinlang upang pagharian ang mababanat. Nagbangon si Jesus, purihin walang tapos. Ang pagpapala, pagliligtas nawa ng ating Panginoong si Jesus, ang pag-ibig na hindi nagmamaliw mula sa Diyos ng pag-ibig, ang patuloy na pakikisama, patnubay, pananahan, tulong at pagkasi ng Espiritu ay maranasan natin sa buhay na ito at sa buhay na darating, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Dahil